request each one. Praise God. Akin pong pinakikiusapan na wala pong, kung maari po, ay yung ating cellphone isantabi natin. Kung gusto nyo kumuha ng kopya, mayroon po tayong, tawag nito, mayroon po tayong PowerPoint. So, hingi na lang kayo na sa ating pong kapatid in charge sa ating pong PowerPoint. Okay? So, wala pong hahawak ng cellphone, isang tabi po natin. Praise God. So, purihin ang Diyos. Kagabi lamang, nagpupuri ako sa Panginoon dahil tayo po yung isang kapatiran natin ay nagpa-dedicate. Halos ang ninong at ninang ay 50. So, bagamat hindi nakarating lahat, and I take that opportunity para ibahagi na rin si Kristo sa kanila at purihin ang Diyos. Sila naman ay pinaunlakan nila na tinanggap si Jesus bilang Panginoon at kaligtasan ng kanilang buhay. Hallelujah. Kaya sino po ang magpapayag, sabi mo sa araw na ito, mayroon akong magandang buhay? Sige po, kung ikaw ay may magandang buhay, sabi mo sa Lord, sa araw na ito, mayroon akong magandang buhay. Sa araw na ito, ako'y higit na pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ako'y makikinig ng kanyang salita at nasusulat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ko. Ang salita ng Diyos ay kalusugan ko. Ang salita ng Diyos ay Espiritu. At ang Espiritu ay Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, yun po yung ating declaration. There is power in declaration. Tama po ba? Kapag nagpapahayag tayo, taglay nito yung kapangyarihan ng Diyos. Sa umagang ito po yung ating teksto na binasa na kanina sa aklat ng Acts chapter 20 verse 35. Sino po ang nagpapahayag dyan? Sa buhay po ni Paul, yan ang inilagay po, yan po ang nagsasabi po dyan, it is more blessed to give than to receive. Si Jesucristo po yan, nagpahayag dyan. Nakinote lang po ni Paul. So kaya sabi niya, sabi ni Paul, remembering the words the Lord Jesus Himself said. So, ito po mismo ay Panginoong Jesucristo ang nagpapahayag nito na sinasabi niya, it is more blessed to give than to receive. So, sa panahon na ito, ngayon po ay panahon na po ng pagbibigayan. So, every December lang po ba ito na dapat mangyari? So, kung gusto natin, we want to be more blessed. Kung gusto mo na higit ka, na pinagpapala ka sa bawat araw, sa bawat buwan, hindi lamang tuwing December, na ikaw at ako ay magbibigay. Dapat araw-araw. If you want to be more blessed, so give. It's better to give than to receive. So kung magbibigay tayo, sinong una natin pagbibigyan? Kung magbibigay tayo, sinong ating unang pagbibigyan? Siyempre, ang ating Diyos. Paano tayo magbibigay sa Kanya? Katulad yung pag-awit kanina, yung papuri, yung pasasalamat, yung pagsamba. Yan ang dapat nating ibinibigay sa ating Diyos. Number 1, kaya po sinasabi ko, dapat hindi lang po ito tuwing araw ng December. Dapat araw-araw, kung magbibigay ka, kasi gusto mo bang mapagpala? Gusto mo bang pinagpapala? Ang sabi po ng salita ng Diyos, mas mainam magbigay kaysa tumanggap.
So kung mayroon tayong pagbibigyan, wala ka nang iisipin pang iba na pagbibigyan, kundi number one, palagi yung may likha ng buhay natin. So ano ang ibibigay natin sa Kanya? Ano ang ibibigay natin sa ating Diyos? Isa lang naman ang gusto niya sa atin na ibibigay natin. Ano po? Yung pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Kaya sa bawat araw, alam niyo po ba, yung awitan mo ang Diyos, sa paggising mo sa umaga, yung sabihin mo sa Panginoon, you are worthy of it all. Karapat-dapat ka. I exalt you. Ibig sabihin, pag sinabi mo, pag inawit mo, I exalt you, itataas mo si Jesus Christ, itataas mo ang ating Diyos Ama, ang Espiritu ng Diyos, higit sa buhay mo, higit sa buhay natin. So, yun po ang dapat natin binibigay sa Kanya. Ano pa ang inaasahan ng Diyos na ibibigay natin sa Kanya? Yung pagsamba, ano pa? Pagpupuri, ano pa? Pasasalamat. Sino po ba dito ang nagpapasalamat araw-araw sa Diyos? Paano yung hindi tumaas? Sige nga, kung kayo nga, di ba pag binibigyan tayo ng Diyos ng lakas, binibigyan tayo ng buhay, oras na hindi ka bigyan ng Diyos ng lakas, saan ka pupulutin? Sa banig ng karamdaman. So yun po, kaya mga kapatid, bawat araw, tandaan niyo po ito. Sino po ba yung gusto na makaranas na bawat araw sa kanyang buhay? Sabi ng salita ng Diyos, mismo si Jesucristo pa nagsabi, kinote lang ito ni Paul, sabi niya, mas mainam, sabi niya, mas pinagpapala ka na ikaw ay nagbibigay kaysa tumatanggap. So, sabi ko nga po kanina, dapat ang una nating pagbibigyan, walang iba, kundi yung Diyos na nagbigay rin sa'yo ng lakas, Diyos na nagbigay din sa'yo ng buhay. So, ano po ang mga ibibigay natin sa Kanya? Mga pagsamba, mga pagpupuri. Kaya, dapat kapag ikaw ay mananampalataya ni Kristo, may memoryado kang awitin para sa Kanya. Kahit ba yan araw-araw, paulit-ulit na lang inaawit mo, basta inaawit mo yan, na ikaw ay nagbibigay sa Kanya ng papurit pagsamba. Yan dapat ginagawa natin. Ano pa ang dapat natin ibigay sa ating Diyos? Yung pasasalamat. Nagpapasalamat ba kayo araw-araw? Sinasabi niyo ba, Panginoon, maraming salamat. Ngayong paggising ko, taglay ko ang lakas mula sa inyo. Sinasabi ba natin, Panginoon, maraming salamat dahil binibigyan mo ako ng pagkain araw-araw? At hindi lang yon, binibigyan mo ako ng gana sa pagkain. Kasi kung hindi tayo bigyan ng gana kumain, wala na tayong panlasa, anong mangyayari sa atin? Magkakasakit tayo, manghihina tayo, tama po ba? Kaya dapat, nagpapasalamat ba tayo sa tubig na iniinom natin araw-araw? Talaga ba? Kaya, alam niyo po, tip ko po sa inyo, katulad ng ginagawa ko, basta sa pagpanalangin ko, palagi kong sinasabi, Panginoon, malimit kong makalimutan, pasalamatan ang tubig, lalo-lalo na kung uhaw na uhaw ka na, basta kukuha ka ng tubig, iinumin mo kaagad, hindi ka na nakakapagpasalamat. So, ano ang magandang gawin? So, pagpasalamat mo, pagising mo sa umaga, Lord, maraming salamat. Maging sa lahat ng pagkain na ipagkakaloob mo sa akin sa araw na ito, lahat ng tubig, lahat ng juices, lahat ng aking inumin, ipinagpapasalamat ko na sa iyo. So, uminom ka man na hindi ka nakapagpasalamat, at least nagawa mo na. Pasalamatan ang Diyos sa simula pa. Amin po ba? So, yun po ang gusto ng Panginoon mangyari. Okay, so ngayon, ano po ang ating pong theme, ang ating teksto? Ang theme natin, marami tayong pagpipilian about giving,
So about health and wellness, so ang pinili ko ngayon about giving. So yung ating text, ang ating title, it's better to give than to receive. So ilagay natin sa ating isipan at sa ating puso na mas pinaka-the best pa rin na ikaw ay magbibigay. So sinabi ko na po, kung may pagbibigyan tayo, number 1, yung nagbigay din sa atin ng buhay. Yun po ang ating pong alalahanin bawat araw. Okay? So, bakit po it's better to give than to receive? So, nabasa na po natin yung ating teksto. Why? Dito na tayo, why? Ano po ang mga rason? Why? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, 5 puntos lang, maraming puntos ito, pero tatapos tayo ng, kaya 5 puntos lang, para matapos tayo ng maaga-aga. Okay, kasi mayroon tayong communion. Okay, bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ mismo, Jesus Christ himself said this saying, it's more blessed to give than to receive. Bakit po? Number 1, God's love is demonstrated by giving. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag niya, ipinakita niya sa pamamagitan ng pagbibigay. So yun po yung number 1 reason. Bakit sabi ni Jesus Christ, it's more blessed to give than to receive. So ang pag-ibig ng Diyos ipinakita sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya po every December, we are celebrating, tayo na mga Kristiyano, we are celebrating the birth of Jesus Christ. Though, hindi naman talaga ito yung eksaktong buwan ng kanyang kapanganakan. Kasi po, yung buwan ng December, karamihan po na lugar, yung po ay taglamig. So yung mga naglalakbay na mga hari, hindi naman po sila nilalamig. At ganun din po sila Joseph at saka si Mary na nandoon sa sabsaban. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil yung may buwan na inalaw ni Lord na ating pong maalala na ipinakita, ipinamalas ng Diyos Ama, minahal niya ang sangkatauhan. Minahal niya ikaw at ako. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi na po tayo dapat maghanap pa ng pagmamahal sa ating kapwa dahil ang pagmamahal ng ating Diyos ay sapat na at hindi po ito nagkulang kailanman sa ating buhay. Kung nararanasan natin yung pagmamahal ng Diyos, totoo po na hindi ka na maghahanap ng pagmamahal sa iba. Dahil hindi po kulang ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay hindi rin eksakto, ito ay sobra-sobra. Higit pa sa pangangailangan ng ating mga buhay. Amin po ba? So yun po ang ipinapahayag sa atin. Kaya po, ini-encourage tayo ng Diyos na sa mga buhay nating ito, mas pinaka-the best na ikaw at ako palaging nagbibigay. Pagkising natin sa umaga, hindi kailangan ng Diyos yung ibang bagay. Gagamitin lang natin yung ating bibig na magpahayag yung pasasalamat sa Diyos. Na lahat ng kalakasan, lahat ng iniinom natin, lahat ng ating kinakain, lahat ng ating dinaramit, yan po ay galing sa Kanya. And in the book of Genesis, alam niyo po ba kung sinong unang nagtahi? Sinong unang gumawa ng damit ng tao? Ang Diyos. Na
Nandun po yan sa Genesis. Nung nagkasala sila Adan at saka si Eva, nagtakip sila sa maselan na parte ng katawan nila ng dahon. Pero hindi po natuwa ang Diyos at nakontento ang Diyos na dahon lang ang kanilang pantakip. At nasusulat doon na mismo ang Diyos ang gumawa ng damit nila Adan at ni Eva. Kaya mayroon pa ba tayong hindi ipagpapasalamat sa Diyos? Ito po ay ipinahayag niya. Kaya po, ulitin ko po, marapat maging kaugalian natin, maging kagawian natin, na sa paggising natin sa umaga, wala po tayong ibang iintindihin, kundi ang ating intindihin, ialay mo ang pasasalamat sa Diyos dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Dito po in-express ng Diyos na siya po ang unang nagmahal sa atin. Kaya ano po ang sabi sa John 3:16? For God so loved the world. Mahal ang mundong ito ng Diyos. Lalong-lalo na tayo ng mga tao na nakatira sa mundong ito. Tayo ang minamahal ng Diyos ng higit sa mga anghel. Higit sa lahat ng kanyang nilikha dahil tanging tao lamang ang nilikha na kawangis niya. Tao lamang ang nilikha na katulad niya. Kaya ang ating mga itsura, anuman ang mga itsura natin sa mukha, ang sabi ng salita ng Diyos, kamukha tayo ng Diyos. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. God made us in His own image and in His own likeness. Kaya huwag ka magreklamo kung ano itsura ng mukha mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, paniwalaan natin na yan po nilikha ka, kawangis ka niya. Kaya kung hindi man nagwagwapuhan yung iba, kung hindi man nagagandahan yung iba, basta sabihin mo, nilikha ka ng Diyos, na ikaw ay maganda. You are fearfully and wonderfully made. Sabi po ng salita ng Diyos. So grabe po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po, sabi niya, it's more blessed to give than to receive. Kaya kung ngayon, December, na pag-uusapan natin yung pagbibigay, dapat hindi po ito every December. Dapat araw-araw. Dapat araw-araw iniisip natin, isinasa puso natin na dapat tayo ay higit na pinagpapala kapag nagbibigay ka. So una sa lahat, saan tayo nagbibigay? Palagi sa Diyos. Alam mo yung magbigay ka lang ng pasasalamat sa Diyos? Yan po ay kalooban ng Diyos. Tuwang-tuwa ba ang Diyos? Abay, tuwang-tuwa. Ikaw nga, di ba, pag pinapasalamatan ka ng tao, ano ang nararamdaman mo? Di ba natutuwa ka? Na pinasasalamatan ka, ganun din pang Diyos. Yun po. Kaya ano ang sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, kung di ako nagkakamali? In everything, give thanks. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Kaya kung mayroon po dito nakakalimot, magpasalamat sa bawat araw na ikaw nabubuhay, magmula sa araw na ito, pinapaalalahanan ikaw at ako ng Diyos na huwag mong kaliligtaan pasalamatan ng Diyos. Mas mainam, mas pinagpapala ka kung may binibigay ka. So sa Diyos, ano lang po ang may bibigay natin? Pasasalamat. Kaya di ba may awit? Pasasalamat ang aking alay. Pasasalamat. Oh, kayo na lang ang magtuloy. Pero wag ngayon. So yun po, dapat ialay natin palagi araw-araw ang pasasalamat. So kung gusto natin, ulitin ko po, paulit-ulit kong sasabihin, pag makaligtaan nyo pa na pasalamatan ng Diyos, kahit maging kaugalian natin, pag nakarating kayo sa bahay, sabihin nyo sa Diyos, maraming salamat o Diyos, nakarating ako na ligtas sa bahay.
So bago kumain, maraming salamat Panginoon sa iinumin ko at kakainin ko. Kayo ang pinagmulan nito. Ikaw ay pumunta rito, mayroon kang damit. Inasasalamatan nyo ba yung damit? Sino ulit ang unang nagtahi ng damit natin? Ang Diyos ang nagtahi. Nandun po yan sa Genesis chapter 3. Ang Diyos mismo, ang chapter 2, siya mismo ang nagtahi, na unang nagbigay ng damit sa tao. So ganun po ang ating Diyos. Kaya po, yan ang rason bakit tayo dapat nagbibigay. Huwag lang tayo tanggap ng tanggap. Pero ang katotohanan, kahit hindi ka magbigay, pagdating sa Diyos, palagi tayo tumatanggap. Tama? Hindi ka man magpasalamat, tumatanggap ka pa rin. Ano ang tinatanggap mo? Buhay at hininga. Yung oxygen lang. Ang mahal kaya ng oxygen kung hirap pa na huminga. So ako may oxygen ako sa bahay, 3 yun eh. Di ko pa nadidispatcha. Kasi ginamit ko kay nanay. Ang mahal kaya. Saglit lang, mauubos yung malaking oxygen. So iyan ba'y pinapasalamatan mo, Panginoon, maraming salamat. Nakarating ako sa bahay, ligtas ako sa anumang uri ng aksidente, disgrasya at kapahamakan. Maraming salamat sa dinaramit ko araw-araw. Maraming salamat sa hininga na aking nalalanghap. Maraming salamat sa lahat ng aking tinatangkilik. Minsan may kunento po si Brother Emer sa akin. Nabasa niya, sabi niya, nagpasalamat ang mayaman na hindi siya naging mahirap. Tapos may nakakita naman yung tao, nakalagay sa stretcher, yung tao nagpasalamat na hindi siya nandoon sa stretcher. Tapos, mayroon naman nakakita sa tao na wala sa stretcher. Nagpasalamat siya dahil nakita niya yung dinadala na patay. Nagpasalamat siya na hindi siya yung nandoon na dinadalang patay. So tayo, ano po ipagpapasalamat natin sa Diyos? Yung ating buhay. Sinasabi ba natin sa ating Diyos? Yung sinasabi sa Colossians chapter 3, na si Jesus ang ating buhay. At doon naman sa Psalm, sabi po doon ni Haring David, si Jesus ay bahagi ng ating buhay. Sinasabi mo ba yan? Alam niyo po, napakahalaga, palagi mong sinasabi, maraming salamat, Panginoong Jesus, ikaw ang aking buhay at ikaw rin ay bahagi ng buhay ko. Kaya alam ko po, bilang bahagi ka ng buhay ko, hindi ka nasisiyahan na nakikita mo akong may sakit at may karamdaman. Hindi ka nasisiyahan na nakikita mo ako'y naghihirap dahil ikaw ang mayaman sa lahat. Alam niyo po kung ganun ang deklarasyon ninyo, totoo, hindi kayo pararanasin ng Diyos ng anumang kakulangan sa buhay. Amen? Kahit na isipan nyo, hindi kayo makakaranas na kulang-kulang na pag-iisip. Tama po ba? Sino po ba dito yung gusto makaranas ng iyong kaisipan ay kulang-kulang? Si Jesucristo ang ating kapunuan. Lahat po ng pangangailangan, siya po ang ating kailangan. Amen? Siya yung ating katugunan sa ating pangangailangan. Amen po ba? Palagpakan naman natin ang ating Diyos na buhay. So yun po, ganun po pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagbibigay. So ganun din po tayo. May papakita natin una sa Diyos. Sa Diyos muna natin. Doon muna tayo kumbaga, kung sinasabi, nagpapalapad ka ng papel sa tao, wag na. Wag na sa tao. Sa Diyos tayo magpalapad ng papel. Kasi nandoon ang eternal na, kung gusto mo ng gantimpala, siya ang may hawak. Si Jesucristo ang may hawak ng gantimpala. So kung magpapalapad tayo ng papel, wag na sa tao, kundi sa ating Diyos. Paano tayo magpapalapad ng papel? Bawat araw, magbibigay tayo ng pasasalamat. Yun po ang expression natin ng pag-ibig sa Diyos. At saka ano pa, yung
pagsamba sa Kanya. Kaya, alam niyo po, mahalaga mayroon kayong inaawit sa Diyos. Alam niyo po, ako every time na ako po ay bago mag-pray, palagi ang kinakanta ko, this is the day, this is the day. Minsan sinabihan ako ng, ewan ko yung anak ko, Mama, parang hindi ka na upgraded. Sabi niya palagi na lang, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. Kasi nung bago akong Kristiyano, yun ang uso noon na awitin para sa Diyos. Kaya, ano pa yung paborito kong kanta pagdating sa worship? I love you, Lord. Araw-araw po yun. Kinakanta ko yun sa Kanya. Ano pa? Jesus, lover of my soul. Alam niyo po, awitan mo lang, alayan mo lang ang Diyos na mga awitin. So ngayon, huwag niyo akong gayahin kasi ngayon, iba naman yung time ninyo. So, depende sa inyo. Basta kailangan may iaalay tayo ng mga awitin, papuri, pagsamba sa ating Diyos. Yan po ang ating din expression ng pag-ibig sa Kanya. Amin po ba? At ialay din natin na tayo po ay magbasa ng Kanyang salita. Kasi yan naman ay pangungusap ng Diyos sa atin. At ganoon naman tayo yung ating mga salita sa Kanya in prayer. So yun po ang ating pong pagpapahayag ng ating pagbibigay sa Diyos. Okay, number 2. Second reason. Second reason. Why, sabi ng salita ni Kristo Jesus, it is more blessed to give than to receive. Number 2, giving is God's way in blessing others. Ang pagbibigay ay kaparaanan ng Diyos na para po pagpalain din yung iba. Yan ang sinasabi sa Genesis 12 verse 2. Sino po ang sinasabihan dito ng Diyos? Yung time na yan, ang pangalan niya Abram. At siya ay naging tinawag ulit na Abraham. Ano ang sabi ng Diyos kay Abram o Abraham? Isang tao lang to. Sabi ng Diyos sa kanya, I will make of thee a great nation. And I will bless thee, or I will bless you, sabi niya kay Abraham, o kay Abram. And make thy name great. Dadakila ang pangalan ni Abraham. And thou shalt be a blessing. So si Abraham, dahil sa kanya, siya po ay magiging daluyan ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya po kung babasahin natin doon po sa aklat ng Hebrews chapter 11, ano po ang nangyari po doon? Si Abraham, tinawag po siya, he is the father of faith. Kaya tayo nanampalataya at kaya tayo natuto manampalataya because of the faith of Abraham or Abram. So, naging daluyan siya ng pagpapala. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. Tandaan natin yan, na ikaw kaya ka pinagpapala ng Diyos, hindi lang pampamilya, hindi lang pang sarili mo, kundi ikaw rin ay gagamitin ng Diyos para maging alulod na pagpalain din yung iba. Kaya ang pagpapala mula sa Diyos hindi sinasarili. Alalahanin mo, kaya ko sinasabi ang pagpapala mula sa Diyos, bakit mayroon ba mula sa atin? Wala. Walang pagpapala na nagmula sa atin. Dahil ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Doon na lang po sa Psalms 50 verse 10. Sige po. Ano po yung sabi po dyan? Sabi po dyan sa Psalms 50 verse 10, because He is the ultimate owner of everything. Siya ang may pag-aari ng lahat ng bagay. Wala tayong pag-aari.
kung paano sinabi ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, it is more blessed to give than to receive dahil wala ka naman talaga pag-aari. Tinanggap mo rin lang yan mula sa Diyos. Kaya, dahil ang Diyos, He is the ultimate honor of everything. Pag sinabing ultimate, wala kahit isa ang may pag-aari ng anumang bagay sa mundong ito. Lupa at langit at lahat na nandito sa mundo ay pag-aari ng Diyos. Ano ang sabi ng Psalms 50 verse 10? Patutunayan natin to. Sabi sa Psalms 50 verse 10, for every animal of the forest is mine. The cattle on 1,000 hills is mine. So yung sumunod din yan, verse 11, hanggang I think sa 12. Kaya ang hinahanap lang ata ni Lord, 12 o sundan mo yan hanggang sa 15 anak. I-plus natin. Na sinasabi ng Diyos, lahat ng mga pananim akin, sabi ng Diyos. Lahat ng yan akin. Kaya ang sabi niya, I know every bird of the mountains and the creatures of the field are mine. Sabi sa verse 11. Sabi sa verse 12, if I were hungry, I will not tell you. For the world, ang mundo, and everything is mine. Sabi ng Diyos, kung ako ay magugutom, hindi ko sasabihin sa inyo dahil ang katotohanan, lahat ng yan ay akin. At ano po ang sabi niya? Next verse. Hanggang sa 15 ata yan, or 14. Do I eat the flesh of bulls or drink of the blood of goats? Sabi sa verse 14, sacrifice a thank offering to God. So, sa ibang translation, offer a thank offering to God. So, lahat ng bagay sa Diyos. So, hindi tayo pwede magmalaki. Wala talaga tayong pag-aari. Kaya ang tawag sa atin ng Diyos, we are only steward of God. Kaya ka naging steward, nakikita rin ng Diyos na katikatiwala ka. Kaya yung iba, hindi rin pinagkakatiwala ng marami, hindi kasi marunong humawak. Bigyan kayo kaya ng 1 million. Ilang araw lang kaya sa inyo. Pero pag iba bigyan ng Diyos ng 1 million, abay mapapalago pa niya. Kaya doon maraming ibibigay ang Lord. Pero ayan po, ang gusto ni Lord, kaya sabi niya, sacrifice a thank offering to God. So in short, ang hinahanap ng Diyos, dahil lahat ng bagay sa Kanya, yung ating pasasalamat. Sabi niya, sacrifice a thank offering to God. Biro mo po, sakripisyo pa natin na magpasalamat sa Diyos. Lahat naman ng bagay, ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi niya, pay your vows to the Most High. Call on me. Tumawag ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, sabi ng Diyos, call on me in a day of trouble. Mayroon ka bang kaguluhan? Mayroon ka bang problema? Mayroon ka bang kasakitan? Mayroon ka bang kakulangan? Mayroon ka bang pangangailangan? Ano ang sabi ng Diyos? Call on me. Ibig sabihin, manalangin tayo. Manalangin ka. Ano man ang trouble na yan, ano man yan na mga pangangailangan mo, ano man pong mga kaguluhan na yan, sabi ng Diyos, ano ang pangako niya? Tandaan niyo po ito, memorize niyo po ito. Sabi ng Diyos, I will rescue you. Ililigtas kita. And you will honor me. So, palagpakan nga po natin ang ating Diyos. Praise God. Glory to God. So, yun po, mga kapatid. Kaya po, if we will bless others, our social, okay, pwede pa sa isa pa, Psalms 24 verse 1, bago po ako sa yung sinasabi ko kanina. Ano pang patunay na lahat ng bagay sa Diyos? The earth and everything in it. Kasama ba tayo sa everything? Kasama tayo. Palagpakan natin ang ating Diyos. Sige po. Sabi niya, the world and its inhabitants belong to the Lord. So lahat ng ito ay sa Diyos.
Kaya po, sinasabi po sa atin, number 2, na tayo po ay more blessed to give than to receive because giving is God's way in blessing others. So, nagiging alulud lang tayo ng pagpapala sa iba. Kaya kung anong mayroon ka, i-share mo yan sa iba. Dahil sinabi ng Diyos kay Abraham, and we are the descendants of Abraham. Abraham. Ibig sabihin tayo po ay mga lahi ni Abraham. Sino naniniwala na lahi ka ni Abraham? So yun po, kung lahi tayo ni Abraham, kasi di ba lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, yan po ay lahi ni Abraham. So kung lahi tayo ni Abraham, ano ang sabi ng Diyos sa atin? Sinabi niya kay Abraham, sabi niya, I will bless you and I will make your name great so you will be a blessing. Sabihin mo nga ito sa iyong sarili. Ano ang sabi ng Diyos sa iyo? Gawin natin yan personal. Sabihin mo, I will bless you. I will make your name great so that you will become a blessing to others. So in short, gagamitin ikaw at ako ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Amin po ba? Hindi na magpapadala ang anghel ng Diyos para tugunan. Halimbawa, nangangailangan yung kapatid natin. Hindi na siya magpapadala ng anghel dahil nandiyan ka na. Nandito na tayo. Tayo ang gagamitin ng Diyos para pagpalain yung iba. So katulad na lang, okay, example po, kagabi, sabi ko, okay, kagabi nga, pumunta ko doon sa ATM. Sabi ko doon sa ATM, teka muna, mag-withdraw ba ako? Hindi. Pero ang lakas ng tulak sa akin, mag-withdraw ka. So, nag-withdraw ako. 19,000 ni-withdraw ko. Tapos, kahapon, may nagbigay sa akin 1,000. So ngayon, nung binasa ko, nandun ako sa bahay, may kapatiran tayo na nandoon sa ospital ang kapatid. Kaya sabi ko sa kanya, ito po yung ituturo ko, na ito po ay God's way para i-bless siya. Kaya pala tinulak ako mag-withdraw, na hindi pa naman dapat ako mag-withdraw, para pala maging daluyan, maging kaparaanan ng Diyos. Kumbaga, nananalangin siya sa Diyos, tinugunan siya ng Diyos, ako ang gagamitin ng Diyos para yung pangangailangan niya na ibang halaga ay ako po ang gagamitin ng Diyos para punan. Eh sabi ko 20,000, naalala ko binigyan pala ako ng, may nagbigay ng 1,000. Kaya pala sabi ko, may nagbigay din ng tao sa akin para yung binigay naman niya sa akin, di niya alam na yan din po ay gagamitin ng Diyos para ibigay sa iba na nangangailangan. So ganun po ang ibig sabihin nito. Kaya ang mga pagpapala sa atin, kumbaga sa minsan, para lang hangin, ano ito? Dumadaan lang. Pansinin nyo, di ba may mga pagpapala na ano ba ito sasabihin mo? Natanggap ko yung pagpapala, parang dumaan lang. Pero maraming salamat na pinagdaanan ka ng pagpapala sa Diyos. Tama po ba? At dahil ikaw ay pinagdaanan, nagiging kaparaanan ng Diyos yan na ikaw ang ginamit ng Diyos para ka naman maging pagpapala sa iba. Nauunawaan po ba natin? Kaya yun ang rason kung bakit sabi ng Panginoong Jesucristo, mas mapalad, mas mainam ang nagbibigay kaysa binibigyan. Amen? Kasi pag binigyan mo yan, biro mo yung nangangailangan,
Sabi kong ganun, yung nangangailangan na ganun nasa ospital, so ikaw ay nagiging pagpapala para magtugunan ang pangangailangan nila. Actually, ang Diyos ang tumutugon sa kanila. Ang sinasabi po dito kay Abraham, ang Diyos ang tumutugon dahil lalong-lalo na sa mga nananalangin. Kaya lang yung maging kasangkapan ka ng Diyos para tugunan ang pangangailangan sa mga taong nananalangin, di ba napakapalad natin? Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Kaya sabi ko nga, every time na may tinuturo ako, may pinagdadaanan ako. Para mas nai-explain ko, mas naiintindihan ko ang salita ng Diyos. Amen? Okay, so pangatlo na tayo. Giving is obeying God. Ang pagbibigay, kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, siya nagsabi, it's more blessed to give than to receive. Bakit po? Because giving is obeying God. Ang pagbibigay is our act of obedience to God or simply obeying God. Yan po ay pagsunod sa Diyos. Ano ang sabi sa Luke 6:30? Basahin natin ito. Sabi po sa Luke 6:30, give to every man that asketh of thee. So, magbigay daw tayo sa mga tao na humihingi sa inyo. So, kung may humingi sa inyo, bigla ko tuloy naalala, bigla ko tuloy nakita yung mga nandyan sa tabi-tabi. Kasi, dati sa totoo lang, nagbibigay ako sa kanila, pero yung na-witness ko, na drinadrap lang pala sila dyan ng sindikato. Parang hindi na ako nagbibigay sa mga nangihingi dyan sa tabi-tabi. Kasi nakita ko talaga ng dalawa kong mata. Pero ganun pa man, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy good, ask them not again. So kung mayroon daw kumuha ng mga goods ninyo, wag mo nang bawiin. Kaya tama pala yung ginawa ko sa bahay. Hindi ko alam, grocery ako ng grocery, weekly, more than 5,000. Gulat na gulat ako, sabi ko, minsan nagsasabi ako, ang bilis natin makaubos ng ating mga grocery. Sabi ko, ano pa nangyari? Akalain mo 2 pack na sabon, linggo-linggo, 2 ng pack. Sabi ko, ano ba ang mga pinaglalaban ninyo? Sabi ko, only to find out na nakita ko, yung ibang mga sabon, may nagro-grocery ako, mayroon naman nagro-grocery sa bahay namin. Pero, dahil sabi ng Diyos, sabi niya, wag mo nang kunin. Kung may kinuha sa'yo na goods, wag mo nang bawiin. Pero may nabawi naman ako yung naiwan. Kasi minsan sabi sa akin ng Holy Spirit, kasi nagpray-pray ko, Lord, expose mo nga. Expose. Kasi nagugulat talaga ako. Imagine niyo po yung yung malalaking hanap na supot. Sabi ko talaga, ano bang pinaglalalaban ninyo? Gaano ba kadami nilalagay ninyo na sabon? Ang sabi si nanay daw malakas, sabi ko, ano lang naman yung damit ni nanay? Okay. Pero hanggang sabi sa akin ng Holy Spirit, mag-pray-pray na ako that time, sabi ng Holy Spirit sa akin, anak, sabi mo, mag-inspect ka. Di yun, nag-declare na ako, mag-inspection bago umalis. Di, sabi ng isa namin kasama, o sige, sabi niya, hindi na lang ako magdadala, baka sabihin ni Madam, di na ako babalik. So to cut the story short, naghahanap sila ng kape, bumili pala kami ng Biyernes ng gabi, pagkatapos Linggo ng gabi, wala na. Ilang dami ng kape yun. Tapos, ngayon, nung nakaalis na siya, wala siyang dinala. Yung mga grocery namin, nagangagkalat kung saan-saan inilalagay. So, yun po, kaya ako nagpa-CCTV.
Kaya nung nagpa-CCTV ako, wala naman na akong kasama. Alam niyo po, so sabi ko kasi inutangan pa ako, di nagpabili ng aircon sa bahay nila. Sabi ko, mabuti na lang, hindi ko pa ito napagbulay-bulayan. Sabi ko, pag hindi mo bayaran yung utang mo, tatanggalin ko aircon nyo sa bahay nyo. Mabuti na lang, di ko pa nabasa ito. Kasi kung nabasa ko ito, hindi ko nasasabihin sa kanya na tatanggalin ko yung aircon. So yun po, kaya binayaran ako kasi tatanggalin ko, siyempre mapapahiya sila. Pero yun po ang sinabi ng salita ng Diyos. Kung mayroong kinuha na goods, yung iba, wag mo nang bawiin. Okay po ba yun? Nagkakaintindihan po ba tayo? Wala nang bawian, ang sabi ng salita ng Diyos. Okay, so yun po. Kaya kung may manghihingi sa inyo, magbigay tayo. Huwag tayong magmadamot. Tama po ba? Magbigay tayo. So yun po, because it is our act of obedience to God. Yan po ay pagsunod sa kautusan ng ating Diyos. Okay? Kaya po kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, ano ang sabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 1? Sabi po doon, mag-o-overtake ang pagpapala sa iyo. Kumbaga nandito ka pa lang, andoon na, nauna na ang pagpapala sa inyo. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, makinig muna, isa lang mag-pre-preach. Wala munang magsasalita dyan. Okay? There's a time for everything. Okay, so ngayon mga kapatid, ulitin ko po, because giving is obeying God or it is act of our obedience to God. Bakit gusto ng Diyos na sumusunod tayo? Dahil ang sabi po sa aklat ng Deuteronomy 28 verse 1, kapag sumusunod tayo sa Diyos, ang pagpapala ay mag-o-overtake sa atin. So kumbaga nandito ka pa lang, nauuna na ang mga pagpapala. So yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mas mainam ba magbigay? So ngayon, ipinapaunawa ng Diyos na wala na, hindi na dapat sa mga Kristiyano ang pagiging madamot. Bawal na sa mga Kristiyano ang pagiging kuripot. So yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko po yan sinasabi. Sinasabi po yan ng salita ng Diyos. Sabi niya, kaya kung kayo'y may pangangailangan, humingi tayo. Huwag kayong magnakaw. Amen? Huwag tayong magnakaw. Yung iba, hindi nga nagnanakaw sa iba. Ano ang ninanakaw? Yung ikasampung bahagi ng kanilang kinikita, yung tithes. Isabi ng iba, wala ng tithes. Ay, wag po kayong maniwala, nasusulat yan sa Biblia. So kung ikaw ay sasabihin mo na hindi ka magnanakaw, nagbibigay ka ba talaga ng tithes? So kung hindi ka nagbibigay ng tithes, magnanakaw ka. So hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya nagtataka ka, bakit ang dami mo naman dapat pagpapala, ba't parang nawawala? Kasi nga, hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, give to every man that asketh of thee. Ang una, mamaya sa offering, palaging sinasabi, ibigay ang ikasampung bahagi. Sa totoo lang po, wala pa po akong kilala na tao na tapat na nagbibigay ng ikasampung bahagi na nangungutang, na hindi nakakabayad. Pwede ka mangutang, pwede ka gamitin ng credit card, pangungutang yon. Pero mababayaran mo yan kahit magkano. Ano pa? Wala po akong alam at nakilala na tao na faithful tither na siya po ay pinaghihirap ng Diyos. Lahat po na faithful tither, higit na matapat ang Diyos sa kanila. Na binabalik ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw
na pagpapala. Na minsan wala ka nang maisip saan mo ba ilalagay ang pera mo. So yun po. Kaya po mga kapatid, yan po ang sinasabi ng Biblia. Number 4, bakit sinasabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, it is more blessed to give than to receive. 5 lang ito. Giving is building trust to God's Word. So, ang pagbibigay, para ka lang nagtatayo ng bahay. So, kung di po ba, lahat tayo dito nakaranas, sino po ba dito nakaranas na nagtatayo ka? May tinatayo ka, bahay-bahayan man yan, o totoong bahay, o anuman ang tinatayo mo. Alam niyo po, pag ikaw ay nagbibigay, para ka lang nagtatayo ng iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Tinatayo mo yan, yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Ano ang sabi niya dyan sa kanyang salita? Sa Proverbs, sa Luke 6:30, doon pa rin sa Proverbs, sa Acts 20 verse 21, doon pala. Acts 20 verse 25, yung ating text verse, na sinasabi po dyan, it's better to give than to receive. So, ang tinatayo mo doon sa iyong pagtitiwala sa Diyos, na sinabi ng Diyos ito kaya kailangan itayo ko ang aking buhay, ang aking pagtitiwala sa salita ng Diyos. Na sinabi ng Diyos, mas mainam magbigay ako kaysa tumanggap. Kaya, una, sinong bibigyan ko? Siyempre, yung una rin nagbigay sa akin, ang Diyos. So, sinabi ko na kanina, paano tayo magbibigay sa Diyos? Mga pasasalamat, pagpupuri, pagsamba, pagparangal sa Kanya, yan lamang ang pwede natin ibigay sa Diyos. At pagkatapos, ano po ang gagawin ng Diyos? Dahil siya naman lahat ang nagbigay. So, tayo rin po ay matutong magbigay sa ating kapwa. So, anong ibibigay natin? Minsan, hindi naman palagi pera ang usapan sa pagbibigay. Tama po ba? Ang binibigay natin minsan yung oras natin. Doon po sa mga taong may problema. Kahit wag mo yang bigyan ng pera. Basta lang, sa taong may problema, ibigay mo yung sarili mo, pakinggan mo lang siya. Hayaan mo siya magkwento sa kanyang problema. At kapag yan ay nakwento niya, alam niyo po, pag nagkwento siya, wag kang makipagdebate. Do not debate that person. Just listen. Ipahiram mo lang yung tainga mo sa kanya. Ipahiram mo lang yung oras mo sa kanya. At kapag yan ay natapos na niya, nasabi na niya lahat, alam niyo po, after that, yung tao na yon na may kabigatan, nakakaranas yan ng kagaanan at kaginhawaan sa buhay. Kaya, yan po yung sinasabi ng Diyos na nagiging daluyan ka ng pagpapala sa iba. Na yan ay God's way na siya po ay nagiging daluyan tayo ng pagpapala sa Kanya. So kaya po kapag may problema, wag mo siyang debatihin, please. Makinig ka lang. Kasi minsan di ba yung iba may problema, alam mo dinidebate pa, may problema na nga. Wag mo na siyang debatihin. Just listen. Listen. At pagkatapos yan, luluwag yan. At pag lumuwag na yung kanyang kalooban, alam niyo po, para ginamit ka na rin ng Diyos, para kang therapy sa Kanya, na ikaw ang ginamit ng Diyos sa Kanya para lumawag ang Kanyang kalooban. Tama po ba? So, minsan sabi nga ng ating kapatid, yung ating isang kapatid, di ba may mahinang pandinig? Kinikwentuhan siya, maraming nag-aano sa kanya ng problema. Pag, siyempre, ang tinitingnan niya yung bibig. Tapos, hindi naman lahat nababasa siguro niya. Basta, minsan tumatango lang siya, pero hindi niya talaga naintindihan. So, pagkatapos,
Yun ang patuto. Tango lang siya ng tango. Tapos, kahit ako noon, nung matindi pa yung problema ko, yung, kumbaga, hindi ko pa kayang i-manage mag-isa, sa kanya ako nagkukwento, sa kanya ko sinasabi, maliban sa Diyos, sinusumbong ko rin sa kanya. Pagkatapos, ipakwento mo, ano bang naintindihan mo, sis? Minsan, iba na yung sinasabi niya. Pero nung panahon, nabigat ka, panahon nabigat ako, naibsan ako kasi may nakikinig. Kaya minsan, mas maganda, pag ikaw ay problemado, gusto mong magsumbong, maliban sa Diyos, di ba sa Diyos, magsumbong ka sa tao, sumbungan mo sa mga mahinang pandinig. Kasi, minsan tango lang yan ng tango, na hindi naman nila yan naintindihan. At pagkatapos yan, pero pag nag-pray yan, kasi guided na ng Holy Spirit, hingi ng gabay sa Holy Spirit, para bang nadinig niya ang inyong mga sinabi? Pero after that, pagkatapos niyo mag-pray, tanungin mo anong naintindihan niya. Sasabihin niya, wala. So yun po, kaya mga kapatid, yun po yung sinasabi that giving, so yung pagbibigay, hindi po natin palagi iniisip pera lang tayo ng pera. Oras natin, yung ating pong tainga, ipairam natin. Ano pa, yung ating mga oras, ibigay natin sa kanila. So yun po, kasi yan, kapag binigay mo yan, you are building trust sa ating Diyos. At alam niyo po ba, kapag ikaw ay nagbibigay, nagkakaroon ka pa ng koneksyon sa taong yun. Tama? Nade-develop yung koneksyon. If we bless others, our social connectedness increase. So, alam niyo po, kaya kami naging ka-close ni Sister Alice kasi siya po that time ang nakikinig lang sa aking mga daing. Na pag pinakwento ko na sa kanya, wala na, bihira yung tumugma. So, bihira yung tumugma. Kaya pakwentuin mo, wala siyang kasi hindi naman niya tumugma. Pero pag pinag-pray niya ako, tugma naman. Kasi andun na yung power ng Lord. Kaya po yung sinasabi na kapag ikaw ay nagbibigay, nagkakaroon ka ng social connectedness. Kaya naging close kami. Dahil po, nung time na yun, na palaging nagbibigay siya sa akin ng oras, pakinggan ako sa mga daing na pinagdarasal ko. Pero di ba minsan kahit dasal ka ng dasal, kailangan mo pa rin yung tao na iyong pagsasabihan. So yun po, kaya yun ang tatandaan natin. Nade-develop yung ating social connectedness. Kumbaga, kahit hindi ka close, pag mahilig ka magbigay sa kanya, nagiging ka-close mo na. How much more sa Diyos natin? Pag palagi kang nagbibigay ng oras sa Diyos, nakikipag-usap ka sa Kanya, ano ang nagiging tendency? Nagiging close ka sa Diyos. Kasi kung sa tao, ginagawa natin, bigyan niyo ako ng bigyan, magiging close kayo sa akin. At ganun din po. Pag ako naman magbigay sa inyo, magiging close ako sa inyo. So yun po. Kaya mga kapatid, yun po ang maganda sa pagbibigay. Kaya pala sabi ni Jesus Christ, it's better to give than to receive. So nade-develop, so in short, tinatayo mo ang pagtitiwala mo sa salita ng Diyos. Amen? So ano ang pinagtitiwalaan natin sa Diyos? Na sinasabi ng salita ng Diyos, Acts 20 verse 35, mas mainam, mas pinagpapala ang mapagbigay kaysa tumatanggap. So yun po. Kaya ngayong December, huwag mo lang hayaan na tumanggap ka na ng tumanggap. Matuto rin tayo magbigay. So at least, parehas tayo
na-build yung pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. Amen? Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Ano ang sabi sa Proverbs chapter 19 verse 17? Sabi po dito sa ating pong pang-apat. Okay. So pang-apat na po tayo. Giving is pang-lima na ba yan? Okay. So, bakit ganon yung aking bilang? So, sa akin pang-apat pa lang yun eh. So, bakit tayo magbibigay? And what is the reason? So, sige, pang-lima na yon. That giving is putting God in debt. So, ang pagbibigay, wala ba akong nalagay dyan? Nako, sige. Senior citizen na ako eh. Ano pong sabi? Okay, sa Proverbs 9:17. Giving is putting God in debt. So, ibig sabihin, pag nagbibigay tayo, parang nilalagay mo ang Diyos sa pangungutang. Hindi marunong mangutang ang Diyos. Pero kapag ikaw ay palabigay, lalong-lalo na sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga hindi kayang magbayad, walang kakayahan at kapasidad magbayad, parang pinapautang mo na rin ang Diyos. Yung po yung sinasabi sa Proverbs, yung kanina na, ano po, yon. Kindness to the poor. Kindness, sa ibang translation, giving. Kindness to the poor is a loan to the Lord. Parang pinautang mo na ang Diyos. And He will give a reward to the lender. So, He will give a reward to the lender. Kaya tayo, sa mga nangungutang sa atin, pag hindi na nakabayad kasi pobre, wala talaga pambayad, huwag mo na idemanda. Huwag na po. Manghawakan tayo sa salita ng Diyos. Minsan, naisip ko na rin yun eh. Sabi ko, irereklamo ko sa magbabarangay muna kami. Pero kasi sabi ng salita ng Diyos, sa ibang translation kasi, giving to the poor or kindness to the poor is a loan to the Lord. Para mo nang pinautang ang Diyos. He will give a reward to the lender. So tayo, na hindi man tayo mabayaran ng mga nagkautang sa atin, ang Diyos ang magre-reward sa atin. So minsan, ang gagawin ng Diyos, ilalayo ka sa aksidente, disgrasya. Kung magkasakit ka man, pagagalingin ka ng Diyos. Pahabain ang iyong buhay. Kaya sa mga may utang dyan, alam ko, mga nagbabalak magpabarangay, lalo na kung kapatiran mo, ipag-pray nyo muna. Pagbulay-bulayan mo sa salita ng Diyos na ito. Amin po ba? Dahil ang Diyos na lang, sinong gusto mong magbayad? Ang Diyos o yung taong may utang na hirap na hirap? So yun po, yun. Siya po magre-reward sa atin. Okay? So yun po yung pang-apat. And then yung pang-lima. Ayun na po yung last ano. Nagkagulo-gulo pa. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Okay, so ano naman yung manner in giving? Tapos na pala tayo. Okay, so i-flash natin yung 5. Bakit anong rason na tayo po ay, sabi ng Panginoong Jesucristo, it's more blessed to give than to receive. Number 1, it is God's love. God's love is demonstrated by giving. Number 2, giving is God's way in blessing others. Number 3, giving is obeying God. Number 4, giving is building trust to God's word. And number 5, giving is putting debt to the Lord. So parang ikaw ang nagpapautang sa Panginoon. At yung ano naman po yung manner, how do we give? So ano naman po yung manner in giving? Number 1, dalawa lang po.
give joyfully. So kapag magbibigay ka, huwag yung napipilitan. Kung napipilitan ka, please, huwag ka na magbigay. Ulitin ko po. Kung nagbibigay tayo, huwag kayong magbigay na masama ang loob nyo. Kailangan masaya ang puso nyo. Yan po ang sinasabi sa 2 Corinthians 8:1-2. Ang sabi niya po dyan, we want you to know, brothers, about the grace of God granted to the churches of Macedonia during a severe testing by affliction. So mayroon pong hindi maganda ang kanilang kalagayan, pero their abundance of joy and their deep poverty overflowed into their wealth of their generosity. So in short, the more na mayroon po silang pinagdadaanan, natutunan pa rin nila magbigay ng may kagalakan sa puso. So hindi po basihan na sinasabi nyo, taghirap kayo, kaya wala kayong ibibigay. Hindi po totoo yan. Itong Macedonia na ito, that time taghirap sila. Pero natuto silang magbigay ng mula sa puso. Kaya kapag ganun ang ating kalagayan ng puso, susuklian ba tayo ng Diyos? Of course, yes. Hindi hayaan ng Diyos na manatili kang naghihirap. Tama po ba? Pag anak ng Diyos, hindi ka papayagan na nananatili kang taghirap. Number 2, give wholeheartedly. So kung magbigay ka, buong puso ang pagbibigay. Yan po yung sinasabi sa 2 Corinthians 9:7. Sabi nga po, hindi yung napipilitan. So magbigay ka. Kahit nasa tithing, kahit nasa offering, lahat ng klase ng pagbibigay, magbigay ka ng buong puso. So kapag hindi ka buong puso nagbibigay, ipag-pray mo sarili mo. Baka naman talaga may karamutan na sa puso mo. O kaya naman, baka naman sa puso mo may kakuriputan na. At lahat yan ay hindi kalooban ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, ano pong sabi kanina, it is God's way of blessing others. Kaparaanan yan ng Diyos na ikaw ay gagamitin sa iba. Sino po yung gusto dito na ikaw ay gamitin para sa ibang tao? Na sila'y pagpalain. Itaas ang kamay, iwagayway natin. Kaya sa oras na ito, sa mga nagtaas ang kamay, ang sabi ng Biblia, tayo po ay dapat nagbibigay dahil mas mapalad tayo na nagbibigay kaysa binibigyan. Let us all arise. So yung ating pong conclusion sa umagang ito, giving should be a practice of a Christian believer. So ito pong giving, ito po ay practice. Lagyan mo nga diyan ng di anak. Giving should be a practice of a Christian believer. So dapat ito na po ay kaugalian na natin. So dapat kapag Kristiyano tayo, bawal na yung sasabihan ka, di ba pag nagbibigay ka, di ba sasabihan ka, oy Brad, o kaya, naku, binigyan mo pa ako, baka naman lagnating ka. Di ba may mga tao man nagsasabi, sabi niya, naku, baka naman lagnating ka pag nagbigay ka. Ibig sabihin, nakikitaan ka na ng kakuriputan. Nakikitaan ka na hindi ka pala bigay para sabihan ka ng ganyan. So mga kapatid, tayo po ay maging practice natin ang pagbibigay because it is more blessed to give than to receive. Lahat po tayo, umawit muna tayo isang awitin. Awitan natin ang ating Panginoon. Let us exalt our God.